Pagkakasi back to kay Diwata na nabanggit ko sa kanya. Hindi ko nabanggit. Totally, wala rin naman talaga akong pakialam na sa tao na yan. Mayor, tinanggal po si General Torre as PNP chief. Sa tingin po ninyo, Mayor, diversionary tactic ba ito ng administrasyon o Hindi ko talaga alam. Pero lilipat lang siya sa ibang departamento? no, hindi talaga. Kasi kung naging chief PNP ka na, tingin ko, demoted talaga siya. Because wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. 'Di ba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position. Like CID, NBI. Yan naman yung appointed ng demoted siya. So tingin ko, may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict yan. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit siya tinanggal. So, Anong tingin niyo po sa kapalit, si General Natate? hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Do not know these people. Mayor Baste. But for sure, kung may papalit man na chief PNP dyan, may talaga yan. May order talaga yan na puntiryahin tayo. Yan naman lagi eh. Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing katarantaduhan against sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Sabi nga ni Senador Bato, galit siya kay General Torre pero naawa siya. Dahil Wala kung bakit yung statement na ganun. Politiko rin naman siya, so bahala sa sinabi niya. Pero sa akin, immaterial yung kay Torre, tapos na yung lahat eh. So, kung ano man yung reward niya nung kinuha siya, wala na, tapos na. Yung tatay ko nandyan na sa ICC. Mayor Baste, do you think that yung pagkasimpa kay General Torre is to divert the attention of the public doon sa issue ng anomalous flood control projects right now? Hindi naman siguro. Mas more on tingin ko talaga internal conflict yan kay Torre. Di sila nagkakasundo kasi nagsimula na yan nung kay Remulla, di ba? Nagkakasagutan sila. Hindi mo naman din masasabi na diversionary tactic because the president himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. So I think it's blowing up on his own face right now. Siguro pwede. Kasi gusto niya maging parang tagapagsalita ng mga nangyayari sa flood control projects, and yet going back sa sinabi ko yesterday, responsibilidad niya naman talaga yon. Dapat, in the first place, he did not allow it to happen. Yun naman talaga dapat yung... Mayor Baste, on a different matter, what is your comment about the statement of Senator Riza Ontiveros about the extradition of Pastor Apollo Kibuloy doon sa kaso niya, allegedly doon sa United States? Do you have a comment about that, sir? Hindi ko alam kung ano talaga yung problema ng US kay Pastor Kibuloy. Pero alam niyo talaga, mga Amerikano, pulis-pulisan yan sa mundo. Tingnan niyo, kahit saang lahat ng mga bansa na pinuntahan ng mga yan, lalo na dito sa mga Arab countries, sira talaga. So you think of one country na pinuntahan ng mga yan na hindi nasira at hindi binomba o walang nangyaring rehimen, palit, they operate like differently. They're the hegemon. So there's nothing you can do about it. They have the weapons, they have the power, they have the resources to do what they want anywhere in the world. So kung ano yung issue nila kang Pastor Kibuloy, hindi natin alam, but that's always been the case. Everywhere they go, they just pain and suffering will ensue. Yan talaga ang nakikita ko. Mayor, parang kapareho kasi nangyari kay Tatay Digong na sabi nila wanted daw ng Interpol, hindi naman. Itong kay Pastor Kibuloy, sabi nila rini-request daw ng extradition ng Amerika, sabi ng DFA wala namang ganung request. Tingin nyo, sasapitin din ni Pastor Kibuloy yung sinapit ni Tatay Digong na Pilipinas ang magsusurrender sa kanya sa Amerika? Probably kasi kita niya naman si Bongbong noon isa puppet of the Americans. You really think na makakapasok ng ICC detention center si Rodrigo Duterte if this was not a NATO country? You have to remember that.
So it's the Western world that we're up against. And because they do not, like, ayaw kasi ng mga Amerikano na sumasagot ka. Lahat ng sumagot sa mga Amerikano, sina Gaddafi, Saddam Hussein, mga yan, it's either hindi, kung hindi namatay, pinatay, nakulong. So that's the reality. They're the hegemon, you cannot do anything about it. Mayor, may mensahe ka ba sa mga kababayan natin Pilipino sa preparation sa hearing po ni PRD ngayong September 23? Well, sabi nung hindi naman kalaban, but those who, the opposition, I think they will gather. Hindi, paramihan lang naman to. Punta tayong lahat dito. Kita tayo dito sa confirmation trial ni so that they will see kung gaano tayo kadami talaga. We've proven that sa midterms elections. We've proven that 2016 nung pagkapanalo ni PRD. And itong confirmation trial, if they are, so itawag hagit sa Tagalog, yawa. Hagit. Hinahamon. Hamon. Kung hinahamon nila tayo na they will, gather, they will congregate to make a demonstration, then we will also accept the challenge. So, yung mga interesado, if you want to, fight for former President Rodrigo Roa Duterte, be here in The Hague. Ayun mga kababayan, no, nakaganti po si Mayor Basti Duterte dito kay General Torre mga kababayan matapos pong masibak no, dito sa kanyang pwesto bilang Chief PNP. Pero sinabi ni Mayor Basti na wala naman talaga siyang pakialam dito kay General Torre at irrelevant po ito no, si General Torre daw para sa kanya mga kababayan. At matandaan natin na trending nga po sila noong nakaraang buwan no, dahil doon sa kanilang hamunan na suntukan mga kababayan at hindi lang po natuloy dahil itong si Mayor Basti Duterte ay lumipad no, pa Singapore nung mga panahon na iyon pero still itinuloy ni Chief PNP dati no, General Torre yung boxing for a cause na pumunta pa sila doon sa Rizal Stadium at sinamahan pa siya mga kababayan mismo ni DILG Secretary John Vic Remulla mga kababayan pero talagang nakakapagtaka dahil nung mga nakaraang linggo lang mga kabayan ay meron po silang bangayan no, patungkol dito sa ginawa ni General Torre nga na nirelieve niya yung kanyang second man dyan sa PNP at inilipat niya, itinapon niya doon sa Mindanao mga kabayan. Ito nga po si General Nartates no, at siya na nga po ngayon ang itinilaga ni President Marcos Jr. bilang bagong PNP chief no, itong si General Melencio Nartates mga kababayan. So yun po yung itinapon ni General Torre doon sa Mindanao at ngayon pa ay nangyaring naging Chief PNP na mga kababayan si General Nartates at bagamat kinumpirma ng Malacanang na utos mismo no, or decision mismo ni Pangulong Marcos Jr. itong pagsibak kay PNP Chief Nicolas Torre III mga kababayan. At usap-usapan na meron daw pong ibang plano no, itong si PBBM baka ilipat po ng ibang departamento o kaya dito sa NBI mga kababayan. May mga lumalabas na mga komentaryo no, or haka-haka na baka ilipat dito sa NBI mga kababayan kasi wala na pong director yung NBI no, nag-resign na po, nag-file po ng revocable resignation itong si Judge Jaime Santiago at di ko lang po sure no, kung qualified po itong si General Torre na maging NBI director kasi hindi naman po siya abogado. Usually yung mga nagiging NBI director ay mga abogado mga kababayan no, at equivalent po yan ng undersecretary yung posisyon ng NBI director mga kababayan. So malapit na po mga kababayan ang confirmation hearing no, ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at inanyahan po
ni Mayor Baste na pumunta doon, no, bumisita doon sa ICC ang mga Pilipinong supporters ni PRRD at mayroon pong balibalita na pupunta daw doon mga kabayan, mag-rally din yung mga anti-Duterte doon sa The Hague, Netherlands at sabi ni Mayor Baste mas marami yung mga Pilipinong sumusuporta dito kay dating Pangulong Duterte. So ano pong masasabi nyo dito mga kabayan sa mga statement ni Mayor Baste Duterte patungkol dito sa pagkasibak ni General Nicolas Torre III, no, dito sa kanyang pwesto bilang Chief PNP, pero ngayon ay wala na, pinalitan na po siya ni General Melencio Nartates. Bagamat naniniwala si Mayor Baste na internal conflict, no, ang problema dito sa kanilang pagkasibak ni General Torre at baka meron pa daw ibang niluluto mga kabayan daw na gagawin, no, laban dito sa mga Duterte. So yun po yung hindi po alam ni Mayor Baste mga kababayan sa ngayon. At ano po masasabi nyo dito, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.